So for chapter 23, ano po ba kasama dito sa chapter? So please go to chapter 23 kung saang book naman ang hawak nyo, kung yung old version or revised, just go to chapter 23. This is our grammar po. May ushi na suffix at may aya. Oya, deda, hada. So this is the second part. So we have 2 grammars today. Hopefully, we can finish both. We'll see how it goes po. So using honorifics ang objectives natin. This is very important po. So sa chapter 23, marami po tayong words na related sa paggamit ng honorific. Ano nga ba ang honorific? Honorific, sa root word na honor, you will honor the elders. Okay? Sa Korea po, mahalaga na respect elders. Sa Pilipinas naman din, 'di ba? We respect our elders. Nagmamano po tayo, nagpopo-opo tayo sa mga lolo, lola at elderly, sa customer, sa boss, right? Hindi tayo nagmamano po sa mga boss, but so we still use po and opo. So there is this additional extra suffix or character na ilalagay po sa mga words or verbs, especially verbs at adjective, para mas maging magalang ang salita natin. So if we already have formal and polite, may mas magalang pa dyan. May honorific po tayo. So that's the ushi grammar po. So first, let's learn some new vocabulary po. Sa vocabularies po natin nasa page 271 in the revised version, vocabulary 1, ohi, nupim. Ohi is vocabulary. So words, ohi, nupim. Nupim means high. So the honorific is high words. High words. Well, totoo naman. Ang ibig sabihin ng honorific, again, pag ang kausap mo ay lolo, lola, boss, at customer, yung mga tao na kailangan natin i-respect. Kasi po, sila po yung kailangan natin na alagaan, right? So, boss, supervisor, lolo, lola, parents, at customer, sila po ay dapat honorific ang salita natin. So how do we use honorific? So ang honorific po gagamitin kung sino ba ang gagawa ng action. So kung ikaw po going to Korea ka, 한국에 가요. That's what we learned. Yan po yung polite present tense. 한국에 가요. Go to Korea. Paano po kung si lolo at lola mo ang pupuntang Korea? Sasabihin mo lang ng gayo? Hindi. So, si lolo at lola should have honorific version ng word. They need the honorific because they are the ones doing the action, hindi ikaw. So, si boss, si lolo lola, si magulang, si customer, kung sila ang gagawa ng action, you need to change the word. Either change the word or add the ushi. So, mamaya po tuturuan ko kayo kung paano i-add ang ushi. But first, we have change words. So, dito, alam nyo na po yung itda. Itda, meron. Existing, buhay. Itta, diba? 사과가 있어요. I have 사과. 언니가 있어요. I have an older sister. 언니가 있어요. Pero paano po kung gusto nyo pong sabihin na nandun si lolo sa kwarto. Dito, tingnan nyo mo yung picture. Ayan si lolo, ang cute ni lolo. Nasa loob siya ng kwarto niya. So, we do not say itda na nandyan si lolo. 할아버지가 있어요. Hindi. 할아버지 is not itda. Ang gagamitin natin na word ay 계시다. 계시다. So for lolo, lola, boss, parents, customer, kung nag-e-exist ba sila sa loob ng kwarto, we say 계시다. So pag naka-polite form, 계세요. Pag naka-formal, 계십니다. Kaya po kung magtatanong ka, nasa office po ba si boss? 사무실에
계세요? Ang tanong, hindi po, 사장님이 사무실에 있어요? Hindi. Kasi boss yan. So, dapat kung si boss yung mag-e-exist, di dapat 계세요 ang gamit. 사장님이 계세요? Mas polite po yan. We are asking politely, buhay ba si boss? Char. Hindi naman sa buhay, pero really, 계시다 means to exist, to stay, for person we need to honor. So, si lolo, lola, okay? So, yan, honorific ng ita ay 계시다. Kaya maliit lang po yung ita at nakaparenthesis. Kasi synonyms po yan, pero honorific ang 계시다. Okay? So, ngayon, alam nyo na yung honorific po ay gagamitin kung ang mag-a-action na yan ay boss, lolo, lola, parents, edi, meron din po tayo ng to eat. Salamat po! Thank you so much po! Fructuoso Clincy. 감사합니다. Thank you po sa stars nyo. Thank you so much. Oy, nakapasa daw po si Emmanuel Morales. Congrats po on passing. 축하합니다. Okay, so balik na po tayo dito. So, talking about honorific, ang 먹다, to eat, pagkain, to eat, 먹다, we have honorific version din. So, dalawa po siya. Dalawa po, pag 잡수시다, 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 잡수세요, 잡수십니다, 잡수세요, 잡수십니다. So, this is to eat. Tapos, ang 드시다, advice ko lang po na yung 드시다 also means, to drink. So, dalawa po yan. To eat and to drink ang 드시다. 드시다 is to eat and to drink. Dalawang meaning. 드시다, to eat and to drink. Kaya, 드세요 at 드십니다 siya for polite and formal. 드세요, 드십니다. Kaya yung mga 아줌마 or 아저씨 na magsaserve ng pagkain mo sa 식당, ang sabi nila, 맛있게 드세요. 맛있게, deliciously. 맛있게 드세요. Please enjoy your meal. 맛있게 드세요. Hindi sila nagsasabi ng 맛있게 먹어요 sa customer. Hindi. Kahit mas bata ka, kahit 아줌마 siya, at mas bata ka, you are still customer. So, si 아줌마 will still say, 드세요, 맛있게 드세요 sa inyo. Kasi, customer ka niya. So, 드세요 is the more honorific ng 먹다. Okay? So, 드시다, to eat and to drink. So, pwede din kayo magsabi ng, 사장님, 이거 드세요, please drink this. Tapos mag-aabot ka ng baso ng soju or beer or whatever. Nasa 회식 kayo, nasa company dinner kayo. Pwede din. O mag-abot ka lang ng drink kay boss. 사장님, 이거 드세요. Please drink this. Ayan. Eric Castillo nagtatanong, 맛이다 is to drink. Di po ba? Yes, tama po kayo. But we're talking about honorific po. Honorific po tayo. We're not talking about yung mga regular words. Tama kayo na 맛이다 is to drink, pero 드시다 is the honorific ng to eat and drink. Okay? 드시다. We're talking honorifics. I'm not talking sa mga regular words lang po natin. Okay? Alam nyo naman po yung 맛이다 at 먹다. Madali lang po yan. Alam nyo na. Ang gagaling nyo. Sa 먹다, 맛이다. Very easy. 드시다 is the honorific na po. So, 드시다, to eat and to drink. Pag sa 자다, naman po tayo sa to sleep. To sleep po, 자다. So, if you want to say good night, 잘 자요. Sleep well, 잘 자요. Sleep well. Pero paano naman pag sleep well si Lolo? Tingnan mo naman, tulog na si Lolo. So, how do we say to sleep in honorific? 주무시다. 주무시다. Pag polite, 주무세요. Pag formal, 주무십니다. So, si 할아버지, si lolo, 할아버지 is 주무세요. 할아버지가 주무세요. 할아버지, si lolo is sleeping. Jason 씨, 감사합니다. Thank you po for the 50 stars. 감사합니다. Thank you po. Okay? 주무시다.
So, 주무세요. 할아버지가 주무세요. Kaya meron po tayong good night na 안녕히 주무세요. 안녕히 주무세요. Good night. Have a good sleep. 안녕히 주무세요. Yan po ang pinaka-honorific na formal way of saying good night. 안녕히 주무세요. 맛있게 드세요. 안녕히 주무세요. Kung pansin nyo po, yung mga greetings na ganyan, na may seyo, 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 we are using the honorific version na. 주무세요. Honorific ng to sleep. So if you want to say na tulog na si Lolo, 할아버지가 주무세요. Actually, may mas honorific pa na particles, pero wala pa tayo dyan. 할아버지가 주무세요. And then last, to say something. So yung typical na to say is 말하다. 말하다. To say something. 말해요. 말해요. To say something. 말해요. Pero kung to say na si 아줌마 or si mommy or si 어머니, 엄마 or si 할머니, si lola, 할머니, when she's saying something to you, 말씀하시다. 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 Pag polite, 말씀하세요. Pag formal, 말씀하십니다. ay 말씀하세요. 말씀하십니다. Okay, so 말씀하세요 is to say something. 할머니가 말씀하세요. 할머니, si Lola, is talking, saying something. 말씀하세요. 오, 가일런 씨, very good. 좋은 꿈 꾸세요. 맞아요. Wow! Si Jason, she always welcome po, teacher. Salamat din sa free tutoring. Dahil dyan, going to Korea na po. More power! Yay! Thank you din po so much. Maraming salamat po sa nag-send ng mga stars today. Thank you! Alright, let's continue guys, the honorific po. So, yung honorific, meron din po tayong honorific ng 아프다. 아프다, to be sick, to be hurt. 아프다. Pero pag si lolo at lola, they are the ones na may sakit, 편찮으시다. 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 So, pag polite, 편찮으세요. 편찮으세요. pag formal, 편찮으십니다. 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 편찮으세요. 편찮으십니다. So, 편찮으세요 is polite polite honorific ng to be sick. So, si 할머니 nasa bahay at may sakit si 할머니, si lola, 할머니가 편찮으세요. Si 할머니 is not feeling well, 편찮으세요. 편찮으세요. She is ill, may sakit. Next, 죽다, to die. 죽다. 죽다 is to pass away, to die. Pero there is a much honorific way to say to pass away. 돌아가시다. 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 Meron po tayong word ng doraga, to go back. Kasi po, pag namatay naman po tayo sa iba na religious po dyan, I think a lot of religions naman, they believe na yung tao, ang katawan po natin temporary lang at babalik po tayo kay Lord or kung anong religion, usually yan yung belief na babalik po tayo sa Lord, kay God, 'di ba? So, doraga is going back. So, we pass away. We go back to where we came from. 돌아가시다. So, pag pass away kasi, it means na past tense na siya. Hindi naman siya continuous, di ba? Hindi naman present na I'm dying. Hindi po sa ganyan. You are passing away. Hindi. Usually, we use it in the past tense, di ba? So, dito sa ginawa kong conjugated na, I conjugated it in the past tense already. So, tama na yung magagamit nyo na to pass away. It should be passed away. So, past tense, nangyari na. 돌아가셨어요? 돌아가셨어요. 돌아가셨어요. And formal, 돌아가셨습니다.
돌아가셨습니다. 돌아가셨습니다. 돌아가셨어요. 돌아가셨어요. 돌아가셨습니다. So this is already in the past tense na po. Para nagagamit nyo na agad tong 돌아가시다 if it applies. Then, to give, 주다 is to give. Yan yung regular word po natin. Pero, ang honorific po ng 주다 is 드리다. 드리다. So, ang 드리다 is present tense, 드려요. Or, 드립니다. 드려요. 드립니다. Okay, so 드려요, 드립니다. Usually, pag itong 드리다, 드릴게요. Marinig nyo po yan. 드릴게요. 드릴게요. I will give. I will give. So, pag magbibigay ka ng report kay 사장님, 네, 사장님, 보고서를 드릴게요. I will give you the 보고서. 보고서 is the report. 보고서를 드릴게요. Minsan, pag 보내다, to send, 보내드릴게요. I will send it to you. Ito yung ginagamit namin sa office palagi. I will send it to you. 보내드릴게요. 보내드릴게요. I will send it to you. 보내드릴게요. So, very common itong 드리다. You just have to make sure na kung sino yung recipient, siya yung matanda. So, kung ikaw to, you are doing this. You are doing the 드리다 kay lolo. Okay? So, hindi ka magjujuda, you are not giving gift to lolo. 할아버지한테 선물을 줘요? Hindi. Dahil 할아버지 siya, dahil honored person ito, yung 주다 na verb mo should become 드리다. We should use 드리다. So, kay lolo, hindi yan 줘요 ng 선물. You are 드리다. 드려요. 선물을 드려요. So, we are giving 선물 드려요. We are giving gift to lolo. So, dapat yung recipient ng 드리다 is the older person. Siya po yung magre-receive. Okay? So, kung magre-receive yung older person, respected, honored person, customer, boss, elderly, 드리다. Okay? 드리다. So, 선물을 드렸어요. I gave gift to honored person. So, kung sino mang yung honored person natin. Okay? And then last, ito naman po, may honorific version po tayo ng mga common words. So, ano po yung mga common words na yan? House, bahay. House, yung bahay natin, jeep, di ba? Alam niyo po yung jeep. Pero pag bahay ni lolo, bahay ni boss, deck po ang word natin. Okay? Ay, thank you po, Jack Wincy. Super enjoy po sa first time na panood ng pagtuturo, di po nakaka-boring. Oh, online class man, pero may saya pa rin sa lesson. Oh, kamsahamnida, thank you! Yay! At least nag-enjoy po kayo. Yay! Thank you pa. Alright? So, deck ang house. Deck. Pag house ni lolo, house ni boss, house ni magulang, deck. Okay? Pag pangalan, alam nyo po yung pangalan na 이름. 이름. That's the basic word. That's the regular word for name. Pag honorific word, we say 성함. 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 So, name. 성함. So, honorific ng 이름 is 성함. So, 성함 ni lolo. Pag age naman, age, 나이. That's the regular word. 나이. But if we want to honor the person and we ask for their age, you are asking for the 연세. 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 So, 연세, age po ng elderly or honored person. House, name, age, 댁, 성함, 연세. Okay.
So, we have example sentences po. Basahin po natin yung example sentences. 할머니는 어제부터 편찮으세요. So, si 할머니 grandma, 어제부터, since yesterday. 어제, yesterday부터, since. 어제부터 편찮으세요. 편찮으세요, not well. So, may sakit. So, 편찮으세요 is feeling sick. Next, 할아버지는, so si lolo, 작년에, last year, 돌아가셨어요. So, naka-past tense na po siya kasi nga passed away. So, already happened. 돌아가셨어요. 돌아가셨어요, passed away. Next, 저는 할아버지께 선물을 드려요. So, dito, 할아버지, yung magre-receive ng 선물. So, dahil siya po yung nagre-receive, they are the recipient, di pag magbibigay ka, 드려요. So, use 드려요. 드려요. To give to lolo. 할아버지 한테, 할아버지께, 할아버지에게. Give to lolo, 드려요. 드려요. So, from 드리다. So, 드려요, to give something. 할아버지는 next. 할아버지는 grandfather, lolo, 댁. Okay, so bahay niya, sa bahay, 댁에 계세요. So, 계세요, synonyms lang ng 있어요. Pero honorific siya. 계세요 is 있어요 na honorific. So, he is at home. So, si lolo, nasa bahay lang siya. 할아버지는 댁에 계세요. And grandfather is at home. Next, 할아버지 성함. Okay, so grandfather's name. 할아버지 성함이 어떻게 되세요? 어떻게 되세요? baka akala nyo po na, how are you doing? Ang 어떻게 되세요 is exactly the same ng 뭐예요? 무엇입니까? Synonyms po yan. Synonyms ang 뭐예요? 무엇입니까? sa 어떻게 되세요. 어떻게 되세요. 어떻게 되세요 is the more polite. More polite compared to 뭐예요? 무엇입니까? So, mas magalang pa ito. 어떻게 되세요? This is actually, I think, honorific pa. Kasi 되세요 po siya. 어떻게 되세요? So, what is your name, lolo? 할아버지 성함이 어떻게 되세요? Anong pangalan niyo po, lolo? 성함이 어떻게 되세요? And then last, dialogue po siya. 할아버지 연세가 어떻게 되세요? Ayan po ulit yung 어떻게 되세요. But again, same meaning po. Same lang po siya dito. 뭐예요? 무엇입니까? Mas formal lang po yung 어떻게 되세요. 할아버지 연세가 어떻게 되세요? How old is grandfather? 80살이세요. He is 80 years old. 80살이세요. 이세요. Okay. So, dito na po tayo sa dialogue po. Since familiar na po sa inyo ang honorific, I think kaya nyo na po dito sa dialogue po natin. I-play ko po yung audio for dialogue number 1. And then, breakdown po natin. Don't worry, breakdown naman po natin ang dialogue po. Okay. Sige, play na! 23과 어른께는 두 손으로 물건을 들여야 해요. 대화 1. 지훈 씨, 제가 한국 친구 집에 초대를 받았는데 어른이 계시는 집에 처음 가는 거라서 좀 걱정돼요. 그래서 몇 가지 물어보고 싶은 게 있어요. 어떤 게 알고 싶어요? 어른들께 어떤 선물을 드리면 좋을까요? 보통 과일이나 음료수를 많이 선물해요.
그런데 어른들이 좋아하시는 것을 물어보고 사가세요. 그리고 선물을 드릴 때는 두 손으로 드리세요. 네, 알겠어요. 고마워요. Okay. So, ang dialogue po natin talking about invitation sa bahay ng kaibigan. Pag may kasamang elderly sa bahay, hindi daw marunong si Lee Han-shi. So, breakdown po natin ang dialogue po. Jihoon-shi. So, may concern si Lee Han. Nagtanong siya sa Korean na si Jihoon. 지훈씨, 제가 한국 친구 집에 초대를 받았는데, so nag-receive daw siya ng 초대, ng invitation. So na-invite po siya ng kaibigan niya to their house, yung Korean friend niya, 어른이. So 어른 is old person. So elderly. So may elderly po. 어른이 계시는, so 계시다 is to exist, to live. Synonyms ng itda, pero pang honorific para sa elderly. Kaya elderly word, 어른이 계시는 집. So 계시는, 는 is not topic particle dito. Pag nakita nyo po na, ay, verb yan na, hindi naman yan noun, verb po ito. Dapat honorific verb yan na geshida. Sabi ni Sonsing Nim, itda, pero synonyms, geshida. Pero bakit may nun? Ang nun po na ito is for modifying nouns. So, you are modifying the noun after. So, itong geshi는 jeep. So, imamodify yung geshida, ang jeep. So, the house that they live in. So, it is the house, yung jeep, kung saan nakatira si Oruni. Minsan, pag nagbabasa tayo ng Korean sentence, pag tinatranslate po namin, mas madali pa na backwards reading po. So, we call that the backwards reading method. So, backwards reading, it's easier to understand the meaning of the sentence. Okay? So, pag binaliktad po natin yung pagbabasa, 걱정돼요. I am worried a little bit 좀. 가는 거라서, because I am going 처음, first time. 계시는 집, sa bahay kung saan nakatira ang 어른이, ang elderly. 감사합니다, Jovelyn Hakko Salemsi. Thank you po sa 35 stars. Thank you. Okay? So, 계시는 집, so, worried po siya. Kasi first time niya pumunta sa bahay kung saan may elderly. 그래서, that's why, 몇 가지, a few things, 물어보고 싶은 게 있어요. So, 싶은 게, 싶은, again, ganyan din po ulit, modifier. So, minomodify niya yung 게, which is the same as got. So, 싶은 것, 물어보고 싶은 것, things that I want to ask you, 있어요, meron. So, meron po siyang gustong itanong kay Jihoon Shi, 어떤 게 알고 싶어요? Sabi ni Jihoon Shi, what would you like to know? 어떤 게, what kind of things 알고 싶어요? Do you like to know? 어른들께, sa elderly, 어떤 선물을 드리면 좋을까요? 어떤 선물, what kind of gift 드리면, if I should give, 좋을까요? What will be good? 보통, usually, 과일, fruits, 이나, 과일이나, 이나, is or. So, nagbibigay ka ng dalawang option, A or B. 과일이나, 음료수. So, fruits or drinks. 음료수. 과일이나 음료수를 많이, a lot, 선물해요. binibigay as gift. 그런데, pero, 어른들이, ang mga older, elderly, 좋아하시는 것을, so yung things that they like, 물어보고, just ask, 사가세요. Go and buy. So, magtanong daw muna yung gusto ng elderly, tapos bilhin na lang. 그리고, and, 선물을, so, gift, 드릴 때는, when you give gift, 두 손, two hands, 두 손으로, using two hands, 드리세요. Please give. So, please give using two hands. Pag magbibigay kayo ng regalo, to the elderly, at least two hands po. At least, dalawa talaga yung kamay natin. So, 두 손으로, always give it with two hands. Okay? So, respectful po yan. 네, 알겠어요.
고마워요. Ayan. So, nagets na ni Lee Han-si at nag-thank you pa siya. So, here, this is just a review po ng mga words natin. Yung mga honorific words po. So, to fill in the blanks, what is the correct honorific word po? So, before we go to the grammar, do you remember ano po ang tamang honorific word? So, you can share your answers po sa comment section for 1, 2, 3, 4, and 5. I'll give you 1 minute po para makollect nyo po yung sagot dito. Yung correct answers naman nandito sa side po, nandito sa right side. Look for the correct honorific word po. 질문 감사합니다. 안녕하세요, 여러분. Kudos to Kami Teaches Korean for the free online Korean language for kababayan. Keep it up. Ay, thank you po. Salamat po, sir. Thank you din po sa pag-join. Okay? So, guys, share your answers po ha dito sa activity honorific words. So, ano ba yung tamang honorific word na dapat gamitin sa fill in the blank, sa mga space na yan? So, which do you think is the correct word to apply? Okay? You're welcome po, sabi ni Jovelyn Chi. 감사합니다. Thank you so much. Okay? Si Gailon Shi, nag-share na po siya ng sagot. Sige, let's try number 1. 지난 주말에 뭐 했어요? What did you do last weekend? So, 할머니 blank에 다녀왔어요. 다녀왔어요 is came from. So, pumunta ka at nakabalik ka na sa sarili mong bahay. So, you went and visited. So, you visited somewhere or you went there for a while, pero umuwi ka naman. So, 할머니 댁에 다녀왔어요. So, came from 할머니 댁. So, 할머니's house came from 할머니, yung lola's house. Number 2, 사장님 좀 바꿔주세요. So, 사장님 to the president or to boss, 좀 바꿔주세요. So, over the phone, pag gusto nyo pong kausapin yung tao, you say the name, 사장님, tapos please change to them. So, transfer the call. 바꿔주세요. So, number 2, 지금 사무실에 안, so negative, sa 사무실, office, 지금, right now. So, kung ito po, please change or please transfer the call to the president. 지금 사무실에 안 계세요. He is not there. So, wala po siya sa office. 안 계세요. He does not exist in the office. So, wala siya. 잠깐 나가셨어요. He went out for a while. 잠깐 나가셨어요. Went out for a while. Number 3, 가족이 어떻게 돼요? So, 어떻게 돼요? Again, what? 가족이 what? 어떻게 돼요? So, what is your family situation daw? So, kung ilan po? So, kung ilan ba kayo sa family? 어머니하고 동생, 저, 3명이에요. So, may tatlo daw. Tatlo sila sa family. 아버지는 3년 전에. So, father, 3년 전, 3 years ago, 3년 전에. So, in this case, talking about passing away of the father. 돌아가셨어요. So, my father passed away 3 years ago. So, kung gusto nyo pong sabihin na wala na po kayong magulang, you can actually use this expression po. Kung gusto nyo naman pong sabihin, okay? In any case na kailangan nyo pong explain, na patay na po yung isang family member mo, this is the word that you use. Okay? Para sa akin po, 어머니하고 오빠 돌아가셨어요. So, ako po, in my case, yung nanay ko at ang kuya ko 돌아가셨어요. Okay? So, it applies to whoever needs to use it. Okay? So, 돌아가셨어요. Number 4, 할머니 blank 이가 어떻게 되세요? Ang sagot, 75살. Sorry, nalimutan ko na yung 75. Ano ulit yung 75? 일흔 5살. 75살이에요. So, 75 years old daw. So, 75 years old should be 연세. Pag talking about age.
연세. Okay, 연세가 어떻게 되세요? How old is 할머니? And last, 여기 얼마예요? How much is this daw? 맛있게 blank. So, dito, 맛있게 blank question mark. So, hindi siya greeting. They're not greeting the person, enjoy your meal, kasi hindi naman siya question. If you want to enjoy the meal, kung sasabihin mo sa customer, enjoy your meal, edi period. So, dapat hindi yan question mark. So, here, pag question mark yan, 맛있게 blank, nag-enjoy ka ba? In-enjoy mo ba yung meal mo? Okay ba yung meal mo? So, past tense. Did you eat and enjoy your meal? 맛있게 드셨어요? Did you enjoy the meal? Kasi naka-question mark po siya. So, it's not a greeting if please enjoy. 맛있게 드세요. Hindi. Kasi naka-question mark, edi tapos na. 맛있게 드셨어요? 비빔밥하고 김치찌개니까 because it is the bibimbap and kimchi-jjigae, 10,000원이에요. It is 10,000 won. 10,000원이에요. To be honest, mas mahal na yung bibimbap at yung kimchi-jjigae ngayon. Nag-inflation na yung Korea, hindi na yan manon. I swear. Hindi na manon ang dalawang to. Mas mahal na siya. Okay. So, we were talking about honorific. Di ba po? So, yung first set ng vocabs natin, may mga honorific change word. So, yung to eat, 먹다, to drink, 마시다, magiging 드시다. Ang ita, para sa elderly person, kung nag-e-exist ba ang elderly or honored person, edi 계시다 ang gagamitin. But what if for all the other words? Paano ba? Anong gagawin natin? For all of the other adjectives and verbs na meron na pwedeng gamitin sa lolo, lola, boss, at customer. Ang dami niyan. So, lahat ba? Kailangan ba palitan ang word? Hindi. So, dito po, we have what we call the honorific verb suffix. So, ito pong shi na yan is just the additional syllables. Dagdag lang po yan. Hindi mag-iiba ang translation. Mag-iiba lang dahil yung sa kausap mo or kung sino yung gagawa is an honored person. Dahil ino-honor natin yung action or adjective na gagawin ni subject that is an honored person, we will honorificify. We will honor the verb or adjective that they will use or we will use for them, talking about them. Okay? So, dito, sa grammatical form that express the subject exaltation, ano ba yan? Big word. She, pretty much para maging honorific lang ang salita. Okay? It is used as 으세요. Pag naka-present tense po yung mga 으시 words, it becomes 세요. Pag naka-past tense, it becomes 셨어요. Pero ibang verbs like to eat, to be, to sleep, they have replacement vocabulary. So, yung first set ng vocabs natin kanina, yan po yung may replacement word. Yan po yung may honorific word. Dito naman, these are for everything else na wala sa listahan kanina na pwedeng i-honorific pa. Okay? So, the translations don't change, guys. Hindi mag-iiba yung translation. Mag-iiba lang kung honorific o hindi. Again, honorific for the elderly, boss, and customer. So, verb stem. Pag vowel ending ang verb stem, lagyan mo lang ng she. Hindi yan o'clock. We're not talking about time. Ito po, idadagdag lang natin sa verb or adjective stem. So, first, gada, to go. Stem natin, ka. Ka plus she, kashita. So, this is the honorific dictionary form. So, pag honorific dictionary form, what does that mean? Dahil dictionary form ito, pwede natin i-apply sa mga ibang tenses. Past, present, future, at kung ano mang grammar na meron tayo at na-cover na natin in previous chapters. So, this is like a new dictionary form. Just the honorific version na. So, the translation, again, walang nagiba. This still means to go. But it's to go na honorific.
gashida. So, pag gashida na ang bagong honorific dictionary form word natin, we have the present tense polite becomes gaseyo. Haraboji ga gaseyo. Haraboji is going. Gaseyo. Hindi siya command. We also have seyo na pang-command. Pero not always yung may seyo is a command. Okay? Nakadepende po yan sa context ng sentence. So, there can be instances, may mga experience, may mga sentences, conversations na kailangan nyo pong i-command ang tao na gawin niya. Kaya nga po, i-command natin yung tao, we will use the honorific version because we don't know who they are. Hindi natin sila kilala pag nagbibigay tayo ng direction. Itsuguru gaseyo. Please go to here in this direction. We don't know them. Stranger na nagtatanong ng daan. Gaseyo, please go here. Diba? We will use the honorific sa kanila because they're stranger. We don't know them. We will honor them. I-honor natin yung action niya. Or sa boss or sa coworker, i-command mo siya pero ayaw naman natin na masyadong demanding. We will still use honorific. Seyo. We will say it in a honored way para hindi siya offensive yung command natin. So there are two ways to use the seyo. It's seyo for the command and the seyo present tense polite ng honorific word natin. So yung gaseyo pwedeng action ng honored person or the command to a person but we're still honoring that person, di ba? So gaseyo pag present tense formal, gashimnida na siya. gashimnida. 할아버지가 gashimnida. So, 할아버지, si lolo, is going. gashimnida. Pag past tense, ga셨어요. 할아버지가 가셨어요. So, lolo or grandfather went. 가셨어요. Past tense formal, past tense formal, 가셨습니다. So, again, ulitin ko po, ang ushi or she na additional syllable does not change the translation. Let's look at example. 할아버지가 시장에 가요. Grandfather goes to the market. 시장, market. 가요, go. 할아버지, grandfather. Tapos yung particle natin na ga at yung verb natin na gayo, goes. Polite. Nothing wrong sa sentence na to. Grammatically correct. Tama ang particle, tama naman ang conjugation ng present tense polite. Walang mali dito. Pero, yung gagawa ay si haraboji. We want to honor the action of haraboji. Ngayon, gawin nating honorific. Haraboji keso. Wala po akong explanation pa ata dito sa keso. But keso is the honorific of the particle na iga. Exactly the same. Subject particle po, ang kesa. Kesa, subject particle, honorific. No changes, still the same subject particle. Pero honorific po siya. 할아버지께서 시장에 가세요. So, hindi siya command. Hindi natin kino-command si lolo na pumunta. Lolo, punta ka sa market. Hindi yan command. We're talking about the action ni haraboji. So, we are honoring the action of haraboji. Pero, tingnan mo po, grandfather goes to the market, grandfather goes to the market, nothing changed sa translation, honorific lang po ito. So, nag-iiba po siya kasi we are honoring haraboji. Okay, yan talaga ang main difference guys ng honorific. We are just honoring. We are making sure na yung action ni lolo, boss, stranger, customer is respected. Honoring the action. Okay, let's look at more example po. Pag verb stem consonant ending, ushi. Pag ang verb stem natin, may consonant ending, ushi ang i-add. 찾다 to find. 찾 ang stem. 찾 plus ushi, 찾으시다 is the new honorific dictionary form. 찾으시다. To present tense polite is 찾으세요. Present tense formal,
찾으십니다. Past tense polite, 찾으셨어요. And past tense formal, 찾으셨습니다. Okay? So, ito po ang 찾으시다, our honorific dictionary form of to find. So, if we are honoring the action of the speaker, 사장님, 뭐 찾아요? So, may hinahanap si boss. Naghihilakot siya ng mga materials. May hinahanap siya. 사장님, what are you looking for? Baka kasi gusto mong tulungan si boss, right? So, we want to ask him, what are you looking for, boss? 사장님, 뭐 찾아요? This is polite. It's not offensive. Pero gusto natin i-level up ang ating salita. We want to honor the action of 사장님. Kasi may sinahanap si 사장님. We want to be honorific sa kanya. So, how do we change 찾아요? Change to honorific 으세요. 사장님, 뭐 찾으세요? So, translation again, no changes, walang nag-iba. But, we are still using honorific po. 사장님, 뭐 찾으세요? 사장님, 뭐 찾으세요? What are you looking for, boss? Boss, what are you looking for? 뭐 찾으세요? Okay. So, more examples po. To live. 살다, to live. Pag irregular, real, what we do po, hindi yan si pala, sorry, si lang. We need to remove the L. Pag irregular, real, remove the real, 사 plus 시다. 사시다. 사시다, to present tense polite, 사세요. Present tense formal, 사십니다. Past tense polite, 사셨어요. Past tense formal, 사셨습니다. Honoring the action of the speaker, 부모님이 필리핀에 살아요. So, my parents, 부모님, 필리핀에, in the Philippines, 살아요, live. My parents live in the Philippines, 부모님이 필리핀에 살아요. So, this is polite. But if we want to honor our parents, to honor them, we will change the ending. We will change to honorific. So, yung E particle, change to 께서, 부모님께서 필리핀에 사세요. So, no changes in translation. Honorific lang siya. 부모님께서 필리핀에 사세요. Gets po ba? Kaya pa guys? Kaya pa? Next, irregular tigot. Pag irregular tigot, we will follow the irregular rule. Pag 듣다, to listen. 듣다, replace digot with real. So, yung 듣 becomes 들 because of irregular tigot. Dahil irregular po ang 듣다. So, 들 plus 으시다. 들으시다. 들으시다. 들으시다 is the new honorific dictionary form ng to listen. So, 들으세요, to listen. Pero present tense polite, pag formal, 들으십니다. Past tense, 들으셨어요. Past tense formal, 들으셨습니다. Let's look at example sentence po ng 들으시다, honoring the action of the speaker. 할머니가 트로트를 들어요. Grandmother listens to trot. Ang trot po is music genre sa Korea. Baka hindi kayo familiar. So, hopefully, mag-search po kayo sa YouTube ng trot. Korean trot. Tapos, yan po yung music ng mga 할머니, 할아버지. Parang ganyan yung sounds ng trot. Okay, very dancey style. So, 할머니가 트로트를 들어요. This is polite. Grammatically correct, nothing wrong, parang hindi naman kailangan palitan. But, if you want to honor the action of 할머니, 할머니께서 트로트를 들으세요. So, si 할머니, imbis na ga, becomes 께서. So, she is the actor of the action po kasi, 할머니께서 트로트를, the trot music,
들으세요. So, honorific ng 들어요 is 들으세요. Grandmother listens to trot. Okay, 바det 씨, 머리가 깨지는 것 같아요. Okay. 그러면, 쉬세요. Please have a rest. Please rest po, 바det 씨. 아이고. So, this is the ushi honorific verb suffix po, guys. So, to honor the subject and is attached to verb or adjective, pag consonant ending, put ushi. So, ikta becomes ilgushida. Jutta becomes joushida. Pag vowel naman or the real, we put shi. So, gada becomes kashida. Bappuda becomes bappushida. Salda is sashida. Okay, so ushi or she. I will read the example sentences po. 선생님은 지금 무슨 책을 읽으세요? So si 선생님, si teacher, 지금 right now, 무슨 책, what kind of book 읽으세요? Is she reading? 무슨 책을 읽으세요? What kind of book are you reading? Next, 사장님은 the boss, 매일, every day, 아침, morning. So, every morning, 매일 아침, 운동을 하세요. See, 운동, exercise, 하세요, do. So, doing exercise every morning, pero 하세요, hindi yan command. So, hindi kino-command kay boss na, uy, boss, mag-exercise ka sa umaga, ha? Hindi yan command. It's just explaining na si boss, every morning, ay nag-exercise. And we are honoring the action of boss. Next, 부모님, parents, 부모님은 베트남에 사세요. So, si parents lives in Vietnam. 사세요. So, hindi yan command. Hindi niya kino-command, uy, bumili ka sa Vietnam. Bumili ka ng magulang sa Vietnam. Hindi yan, ha? 사세요, that is also to live, pero naka-honorific siya. 베트남에 사세요. Lives in Vietnam. And last, 우리 아버지는 my father, 우리, my, pero pag family kasi my, dapat yan, 우리 means our or we. 우리 아버지, my father, 키가 크세요. So we can use 세요, the ushi, kahit sa mga adjectives po. Basta, honored subject po siya. So, grandparents, parents, boss, customer, stranger. Woo! Alright, so i-apply po natin, guys. So, apply nyo po yung ushi following number 1, 2, and 3. Ito po. Ito yung tamang response, right? Pero yung sarayo, we need to change to honorific using the ushi. So, how do we change sarayo to honorific? Number 2, nagasaya. So, nagasaya also change honorific. I-honorific po natin. And last, badayo also to honorific. Ushi. So, lahat po ito na naka-underline, we need to apply with the honorific word. So, please apply the ushi to the words. Okay? 오, 절리버치 잘했어요. Very good. Alright, saglit lang. Water break lang po si Sonsing Nim. I'll give you guys one more minute to share your answer sa comment section. Alright, so here's the number 1. Start na po tayo. So, 가족은 어디 살아요? Where does your family live? 가족은 어디 살아요? 부모님은, my parents, 고향에, in the hometown, 살아요. So, 살아요, need to change to honorific. So, 살아요, galing po siya sa 살다. So, because this is irregular real, we need to remove the real plus she.
사시다 becomes 사세요. So 사시다 becomes 사세요. 부모님은 고향에 사세요. My parents live in my hometown. 그리고 and my older brother 형은 한국에 있어요. So my brother is in Korea. 형은 한국에 있어요. Alright, number 2. 안에 반장님 계세요. 반장님, supervisor. 안에, inside, 계세요. Does he exist? Nandyan ba siya? 계세요? nandyan ba yung 반장님? 아니요. wala, hindi. 조금 전에, just a while ago, 나갔어요. So, 나갔어요, naka-past tense siya. So, it means yung honorific din po natin should also apply past tense. So, first, 나갔어요. 나가다, to go out. So, 나가다, 나가, ang stem. 나가 plus. Dahil hindi po ito consonant ending, dahil vowel ending siya, edi shida. 나가시다. So, 나가시다 becomes 나가세요 for the present tense polite. But, present tense polite hindi, we need to use past tense. So, dahil past tense, 나가시었어요. So, 시os, 쉬었어요. 나가셨어요. 아니요. 조금 전에 나가셨어요. So, just a while ago, he left. 나가셨어요. So, just a while ago, he left. 나가셨어요. And last, number 3, 여보세요. 여보세요. Ito po yung hello na pang telephone lang. 여보세요. 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 Hello. 여보세요. 사장님 좀 바꿔주세요. I would like to speak to the president. Again, 바꿔주세요 means please transfer to whoever this is. So, kung gusto niyo pong kausapin si president or si boss, 사장님, and then sabihin mo yung 바꿔주세요 over the phone. Please transfer it to 사장님. 사장님 좀 바꿔주세요. tapos ang response, 사장님은 si boss right now 지금 회의 중이시라서 because he is currently in meeting. 회의 중. Currently ongoing meeting. 회의 중. 회의 중이시라서 전화를 못 받아요. So, 못 받아요. 받아요, galing po siya sa batta. So, from batta, bat plus 으시다. 받으시다. Change to present tense, 받으세요. 사장님은 지금 회의 중이시라서 전화를 못 받으세요. He cannot receive any calls or he cannot answer the phone. 전화를 못 받으세요.